tulad ng inaasahan. Tagsana sa mga terminal ng bus, partikular dyan ho sa Cubao, Quezon City, ang mga pasaherong uuwi sa mga lalawigan sa norte para ho samantalhin ang mahabang bakasyon. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, ano latest? Alex, tuloy ang pagbuhos ng mga pasahero dito sa Baliwag Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Yan ay para humabol ng kanilang biyahe patungo o pauwi sa kanilang mga probinsya. Dahil half-day ang trabaho, sinamantala na ni Marisa na umuwi na sa Gapan sa Nueva Ecija para makapiling ang pamilya ngayong long weekend. Pagkagaling sa trabaho, dumiretso na siya sa bus terminal. Pero pagdating niya ng 5-star bus terminal sa Cubao, mahaba na ang pila at pahirapan na ang pagsakay. Parang 3 pa. Oo, wala pa rin yung wala pa rin yung bus. Baka siguro mga 5 pa darating. Wala lang. Pila-pila lang kami dito. Pila lang. Pero hindi gumagalaw siya. Hindi gumagala. Parang most kabanatuan ng biyahe ang dumadarating. Sa Plaridel, Bulacan din ang biyahe ng pamilya ni Tatay Mike para samantalahin ang mahabang bakasyon na makapiling ang mga kamag-anak. Pero gaya ni Marisa, nag-antay pa sila ng mahabang pila sa Baliwag Bus Terminal. Half day lang po kami ngayon sa work, so kailangan namin magkaroon ng konting sama-sama sa pamilya. Talagang normal na to pag gantong may holiday dito sa Pilipinas. So, konting tiis lang talaga. Sabi ng pamunuan ng Baliwag Bus Terminal, alauna ngayong hapon, nagsimulang dumagsa ang mga pasahero na abot na sa mahigit 10,000. Inaasahang lolobo pa raw ito ngayong gabi dahil ngayon ang huling araw ng pasok ng mga empleyado. Sa mga paseros namin, lagi naman namin pinapaalala sa kanila, lagi sila mag-iingat, agahan nila ang pag-uwi para hindi sila masabay sa karamihan ng tao. At mag-iipon din sila ng mahabang pasensya. Dahil kami, ang mga driver naman natin, laging may seminar yan kada ganyang bibiyahe sila. Meron silang weekly seminar. What about yung mga bus? Ay, basta ba natin, laging kondisyon yan. Lagi tayo may general check-up every week. Kaya may papangako namin na travel safe sila. Sa 5-star bus terminal, umabot na sa 80 bus ang kanilang napaalis patungong probinsya ngayong araw o katumbas ng halos 5,000 pasahero. Pero baka dumoble pa ito hanggang bukas ng umaga para sa mga habol para umuwi ng probinsya. Meron naman po tayo sa patabas. Sadyang nagkakaroon na po tayo ng traffic and stuff, kaya kahit pa paano naman po, namamanage naman po ng buong team po. Ang biyahe ng 5-star ay patungo sa Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. May sapat naman raw silang mga bus pero hindi pa makaikot dahil sa matinding traffic mula sa Balintawak pagpasok ng North Luzon Expressway. Sa kahabaan ng NLEX, naglagay na sila ng zipper lane paglagpas ng Balintawak Toll Plaza hanggang sa Marilao dahil sa pagbuhos ng mga motorista patungong norte. Alex, tiniyak ng pamunuan ng mga bus terminal dito sa Cubao, Quezon City na kaya nilang i-accommodate ang mga pasahero na inaasahang dadagsa ngayong gabi hanggang bukas pa ng madaling araw. Bantay sarado naman ng mga tauhan ng PNP itong mga bus terminal. Katunayan ay 10 hanggang 15 pulis ang nakadeploy sa bawat istasyon ng bus para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. May mga nagmamantini rin na mga tauhan naman ng Metro Manila Development Authority para sa mga motorista na bumabagtas sa kahabaan ng EDSA. Alex. Okay, Mean, ganun lagi, no? Para sa akin, hindi pwedeng magtiis na lamang tayo. Di ba? Hindi ba na-anticipate ito ng LTFRB na alam naman nila na dagsa ang mga pasahero kapag ganitong mga long weekend? Hindi ba sila nagpakalat ng karagdagang mga boost at binigyan ng mga special permit para kawawa, kaginhawaan ang dapat binibigay sa ating mga kababayan? Alex, ang problema, nagbigay ng extra bus o unit yung LTFRB para makabiyahe yung mga bus. Pero ang layo kasi ng iniikot nila, hindi sila pwedeng dumaan sa kahabaan ng EDSA dahil magdudulot yan ng matinding traffic. So mula dun sa pagbaba ng bus terminal dyan sa may Valenzuela, Balintawak area, iikot pa yung mga bus papunta dito sa Cubao area, dyan sa may Mindanao Avenue, pa dun sa mga side street, Alex, para makarating dito sa kanilang istasyon
bago makapagsakay muli ng mga pasahero. Oh, pero bukod sa meron ng mga prangkisa na going to north, may nakita ka ba na mga bus na talagang binigyan ng special permit na hindi naman talaga dyan sila bumabiyahe, Mayan? Meron, Alex, yan ay inisyu ng LTFRB batay na rin sa request ng ilang bus terminal para nga ma-accommodate yung buhos ng mga pasahero. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin dyan sa Cubao Terminal. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.